Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, sa pagkakataon pong ito, kayo ay nakikinig sa pamahayag na ito ng Iglesia ng Diyos Kabuhay, ni Cristo Jesus. Sa pangunan ng ating minamahal ng tandang kapatid, Danilo M. Santiago Silvio. Ako po si Brother Randy Santiago, hindi po makakasama sa pagkakataong ito ng ating pagtalakay sa pamagitan ng patnubay ng ating Panginoong Diyos. Kapayapanawa ang sumating lahat. Paksa po na ating tatalakayin sa araw na ito ay hindi ganito pahayag at hindi pakinggan. Maikli o maiksi ang panahon ukol sa tao sa pagtupad ng dakilang tungkuling bigay ng Diyos. Ang panahon po ng pagkakataon na magawa po natin ang pagtupad sa dakilang tungkuling mula sa Diyos ay po sa ating paksa, hindi po mahaba ang panahon. Maikli o maiksi ang panahon na nakuukol sa tao. Kaya dapat po malaman ng bawat isa sa atin ang dahilan ng pagkalikha sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kung bakit ito pong tungkulin ay hindi dapat napabayaan. Kung bakit ang tungkulin, akibat ng pagkalalang sa tao ay kakambal po niya na meron siyang dapat gawin sa harapan ng Diyos. Alin po itong dakilang tungkulin ng tao na dahilan ng pagiging tao sa harapan ng Diyos. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, kabanatang 12, ang talata ay 13. Pakinggan po ninyo at ganito ang maliwanag na pahayag ng Biblia. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang buong katungkulan po ng tao ay ito. Alin po yun? Yung pagsunod sa utos ng Diyos. Makatwid, ang Diyos po ay may utos sa tao na kanyang nilikha at yung po tungkulin yun ng pagsunod ang dapat na matupad o masunod ng tao. Kaya, sino po ang binigyan ng Diyos ng karapatan na ituro po ang kanyang mga kautusan? At kung maunawaan ang kanyang mga utos, ay nagagawa po ng tao ang tungkulin niya sa harapan ng Diyos na siyang pinakatuloy na dahilan ng ating pagiging tao sa harap ng Diyos. Dito po sa aklat ng Mateo 28 at ang talata ay 20, ito po ang sinasaad na pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang katapusan ng sanlibutan. Ito po ang pangwakas na paalala ng ating Panginoong Jesucristo bago po siya umakyat sa langit. Ang ating Panginoong Jesucristo po ay nagbigay ng final word o panghuling salita, final order sa kanyang mga alagad na tinuruan. Sabi po ni Kristo, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na ituro ninyo sa kanila. Ano po yung dapat ituro na kanilang ganapin? Alin po ang gaganapin? Ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya kung ang mga apostol ay inutusan ng ating Panginoong Jesucristo at tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo ng lahat ng mga bagay sa bahagi ng tinatawag na kautusan, yan din po ay tungkulin ginampanan ng mga apostol na ituro din sa mga alagad, sa mga tagasunod, at sa mga tao na yayakap at kikilala sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sinabi po ng ating Panginoon na ganapin ang lahat ng mga bagay,
Kailan po ba ang panahon ng pagganap o pagtupad ng paggawa ng tao sa kanyang tungkuling bigay ng Diyos? Kailan? Sa aklat po ng Juan 9 at ang talata ay 4, ganito ang ating matutunghayan. Mga kapatid, kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin samantalang araw. Dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Kailan po ang panahon ng paggawa? Ngayon, samantalang araw. At hindi po bukas. Hindi po pagsapit ng gabi. Nawala ka ng pagkakataon. Ito po, inilalaraw ng ating Panginoong Kristo, ang gintong araw, na ngayon ang pagkakataon na ganapin ang kanyang kautusan. Kailan po ngayon? Kailan ngayong araw? Kailan? Sa aklat po ng Hebreo 3:7, ganito ang ating matutunghayan. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig. Yun po ang panahon ng pagkakataon na dapat ganapin. Ngayon ang panahon. Ngayong marinig ninyo ang kanyang tinig. Kaya tayo po na mga kapatid, nakakaanib sa loob ng iglesia ng sa buhay, matapos na marinig natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na tinuro niya sa kanyang mga mangangaral, hindi po tayo nag-atubili o nagwalang bahala na pabayaan o baliwalain ang tinig ng Diyos. Sapagkat ayon po sa ating paksa, kaya ngayon ang panahong ukol sa pagtupad ng dakilang tungkuling bigay ng Diyos sa dahilan na hindi po natin hawak ang ating buhay. At kung hindi po natin hawak ang ating buhay, meron po bang paliwanag ang Biblia na palibhasa ay hindi po natin hawak ang ating buhay, ay maikli lang ang panahon ng paglilingkod ng tao sa Diyos. Maikli lang ang panahon. Ibig sabihin, yung pagkakataon na binibigay sa tao na maglingkod sa Diyos ay maikli lang. Sa aklat ng Awit 89, 47 at 48, ganito ang ating matutunghayan, mga kapatid. 89, 47 hanggang 48. O alalahanin mo kung gaano kaikli ang aking panahon. Sa anong pagkawalang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao? Sinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan na magliligtas ng kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Siyon? Yan po ang hayag na katotohanan ng ipinakilala ni Haring David. Tapos niyang ma-realize, naunawa, at kanya po unawain na ang ligas na kalagayan ng tao bilang hari. Siya na mula sa pagiging mahirap ay umangat ang buhay, naging isang mahusay na sundalo, naging tanyag na general, at naging hari na kanyang bansa. Tinatawag na isa sa mga ang dakilang lalaki ng Israel. Sa kanyang panahon po ay ang Israel ay nakaabot sa tinatawag na heights of its glory, o ang Israel ay sa kanyang pamahala ay isang bansa na kinilala ng lahat ng buong daigdig sa kanyang panahon. Mga kapatid, yan po si Haring David. Ngunit kung kanyang papansinin ang panahon ng kanyang pagtupad ng tungkulin, sinabi niya ng maliwanag na alalahanin kung gaano kaikli ang panahon. Alalahanin ka kung gaano kaikli ang aking panahon. Ito po ay pagkapahayag ni Haring David sa kanyang kalagayan. Maaaring nung sabihin niya po, ito ay nasa panahon na siya ay natanda na, pero naalala pa niya ang lahat ng nakaraan ng kanyang buhay. Buhat nung siya ay musmus pa lang, na siya nakipagdigma at nanguna para
ang mga Pilisteo sa pahunan ni Goliath ay kanyang magapi ang panahon ng kanyang buhay nang siya po ay sundalo pa lang hanggang sa siya ay tinaguriang rebelde ng hari hanggang sa siya maging mapalapit at maging hari ng Israel. Naalala po niya ang panahon niya. Pero nung sinabi niya na ang panahong ukol sa kanya ay maikli lamang, at dahil po sa maikli, bakit po maikli? Sapagkat sino ikang tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan. Yan po ang realidad. Ano man ang gawin ng tao, ang pasok, simenteryo. Kahit na nandyan ang pinaka mahuhusay na ospital, kailan rin po nakakaligtas sa ospital, hindi nakararanas ng kamatayan. Sapagkat ang kamatayan po ay hindi may iwasan ng tao. Sa kabila po na ang kamatayan ay naranasan ng tao sa iba't ibang dahilan. Meron tinatawag na natural death, kamatayan, likha po ng katandaan, natural po yun. O kaya ay pagkakasakit, natural. Meron namang tinatawag na accidental, namatay dahil po sa aksidente. Ganyan naman, aksidente at likas na kamatayan nangyayari sa tao. Sino pong tao ang mabubuhay at hindi makakita ng kamatayan? Kung aalalahanin po ang mga tangyag na tao na nabuhay sa daigdig, na sumakop ng mga bansa. Nasan po si Genghis Khan, Kublai Khan, na halos nasakop niya ang buong daigdig. Kaya tawag na pakipagdigma. Alexander the Great, sila Julius Caesar, ng mga naging tanyag ng mga magiting na makapangyarihang bansa, mga makapangyarihang tao, si John Rockefeller, o nasaan sila Ferdinand Marcos. Lahat po niyan nakatikim ng kamatayan. Kaya pag tinunawa po natin ang kalagayan, bakit po ba sinabi ni Hari David na maiksi ang buhay? Kasi po ang buhay po ng tao meron kaya maiksi. Meron po tinatawag na lifespan. Yung karaniwang buhay na itinatagal ng tao mula sa kanyang panahon at hanggang sa ating panahon. Ito po ang sabi ni Hari David, 90 gis ng aklat mga awit. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Yan po ang lifespan. Ang kaarawan ng buhay ng tao, ang karaniwan po, inaabot ng 70 taon. Kaya po sa Pilipinas ay 68 ang kababaihan, kapatid, at ang balita ko po, tumaas na rin yung kalalakihan. Hindi na nagalay sa 68 o 70. Yan po ang United Nations ang tinatawag na survey tungkol sa mortality rate, yung karaniwang tinatagal ng buhay. Dahil doon sa kalakasan, umaabot ng 80 taon. Ang kadalasan po na maraming inaabot na 80 taon mga Japanese. Pagka hindi po sila nagkakain ng karne, puro isda, sashimi, gulay, ang kanilang kinakain. Pero kahit na humaba ang buhay, yung 80 taon, hanggang doon lang. Pag ilog pa ng 80 taon, ay ano ka na, hindi ka na makapag-perform. Living dead ka na rin. 95, 92 years old, 98. Wala na. Kaya po, yun ang sinasabi ng Biblia na maiksi ang panahon. 70, 80. 17 ang tawag na regular. Kaya pag ang tao po, senior na. Sabihin na, maikli na lang. Hindi ka na mag-ahaba, senior na. Lalo na pag inabot po ng 80 taon dahil lamang sa kalakasan. Dahil po dito, ano po ang sinabi ni Apostol Pablo, sa maikling buhay ng tao na ibinigay sa kanya ng Diyos. Efeso 5 at ang talata ay 6, dito ang ating mga tunghayan. Sapagkat 5:16,
na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masama. O di talagang ang panahon maiksi, dapat pong samantalahin. Sapagkat ang mga araw daw ay masama. Mga kapatid, ano po ang ibig sabihin na ang mga araw ay masama? Kasi sa buhay po ng tao, dumarating ang masamang araw. Kailan po dumarating ang masamang araw? Pag ikaw ay matanda na. 12, 1, ganito ang nakasulat. Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Kailan po dumarating sa tao ang masamang araw? Hindi kang samantalahin ng panahon, sapagkat ang araw ay masama. Na kapatid, yun pong pagpunta ng tao sa katandaan. Marami ng sakit ang litaw sa iyo. Hihina na ang katawan mo. Tatanda na ang katawan mo. Physical na anyo mo. Hanggang sa, lalo na po sa ating panahon. Lalo na matatanda po ngayon, walang programa ang pamilya. Sapagkat dito naman sa gobyerno, lalo ang gobyerno, hindi naman ito maaasahan. Matandaan na sa Pilipinas nasa isang sulok na lang, dadaan ng apo, anak, pupuntahan na pag panahon na birthday o kaya ipagtitipong pamilya. Pero ang matanda, karamihan po nasa isang sulok na lang. Halos wala ng kaluguran sa mga bagay na kanyang ginagawa. Mga kapatid, yun po ang maliwanag na pagkapahayag ng kasulatan. Dumarating po ang masamang araw sa tao pag panahon nang sinalapit na sa tinatawag na kamatayan. Ano po ang katunayang maikli ang panahong itinalaga ng Diyos sa tao sa paggawa na ikaya ligtas? Galatia 6:10. Ganito ang ating mga tunghayan, mga kapatid. Galatia 6:10. Kaya yung buhay na 70 taon, pag ikaw ay nasa edad na 40, 50, o di sabihin nasa mahigkalahati ka na ng buhay mo, nasa katanghalian tapat. Ilang panahon lang, 10 years. After 10 years, sandaling 10 taon lang dumating. Yung 10 taon napakabilis nakita ko nga isang araw yung isa sa pinakamatikas na cabinet secretary noong araw, napakahusay no. Laki ng katawan, husay magsalita. Si Secretary Roberto de Ocampo, kung tawagin po yun ang Tiger. Nung araw, pinopose niya ang Pilipinas na tinatawag na Tiger Nation. Si Tigre yun Kilala nung araw sa Maynila si Tigre si Tigre. After 20 years, tapos ng APEC Summit, 1996 yun, 2016, 2015, after 19 years, napakatanda na ni Tigre. Ang balbas, puti, ang buhok, puti na. Kung magsalita, hindi na halos maibuka ang bibig. Sandat in 20 years, ang bilis ng pagkakataon. Kaya kung ikaw ay 40 ngayon, 50 ngayon, after 20 years, 70 ka na. Mga kapatid, ganun po ang kalagayan nating mga tao. Napakabilis ng panahon. Parang kailan lang, kailiit ng mga bata, ngayon, nagsisipag-asawa na. Kaya po, kung marami tayong ginagawa sa buhay na ito, mga bagay na ating pinagsusumikapang gawin sa buhay na ito, mga kapatid, huwag po natin sasayangin ang gintong araw. Yung mabuting pagkakataon na magawa po natin ang mabuti sa harapan ng Diyos. Sa 6:10 na aklat ng Galatia, basahin po natin. Kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Mga kapatid, hindi po lahat ng pagkakataon ay nasa atin. Maikli po ang panahon,
Samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti. Sapagkat ang filosofiya po ni Apostol Pedro ito. Unang Pedro 1:24, basahin po natin. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo. At ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Yan po ang filosofiya ni Apostol Pedro. Na inihalimbawa po niya ang buhay, kaya nga ang sabi ng Biblia, samantalang tayo ay pagkakataon, sapagkat hindi po lahat ng pagkakataon ay magagawa mo ang pagsamba sa Diyos. Ang bautismo na ibinautismo sa atin, na gawin ang kanyang mga kautusan, ganapin ang lahat ng kanyang mga utos, hindi po sa lahat ng panahon ay ating magagawa. Mga kapatid, sabi nga niya, Hari David sa Siol, hindi mo na magagawa sa Siol. Wala ka ng kapangyarihan na pagdating sa Siyon o sa tinatawag na libingan na ibagawa pa ng tao ang mga bagay na hindi niya nagawa nang siya po'y nabubuhay pa. Sapagkat ang buhay po ng tao ay inilimbawa sa damo, damong sariwa, green grass, yung damong sariwa, hindi ba? Dati ang panahon po, gano'n man siya kasariwa, pagdating ng El Nino, matutuyo yan. Hindi na po El Nino pagdating ng uso ng tinatawag na hayop na nasa pastulan, kahit na siya sariwa, dahil na aksidente, bigla po mawawala. Sandali lang ang buhay. Natutuyo po ang damo. Ang bulaklak, gaano man niya kaganda. Kapatid, pansinin po ninyo pictures niya 5 years ago, 10 years ago. Kapatid, at ikumpara nyo picture ninyo ngayon, na kayo nasa edad na 40, 35, at picture nyo nung kayo 18. Kapatid, malaki po ang pagkakaiba, sapagkat ang bulaklak, gaano man kasariwa, ay nalalanta. Maartista nga pag minsan nakapanood ka. Television po ngayon, nauuso uli yung mga matatandang artista na nabalik tulad ni Goma, Richard Gomez, saka si Don Silveta. Ano palabas sa ABS-CBN nyo? Makita mo mukha ni Richard, hindi na siya yung dating Richard na titilian ng mga kadalagahan. Bakit? Puro ano na yung mukha ang tawag po yung marami ng kulubot ang mukha kasi nasa edad ng 50 na yun. O ano po ang kagandahan makikita? Ganyan po ang buhay, napakaigli, mabilis mawawala. Mga kapatid, nalalanta at napapawid. Santiago 4:14, basahin po natin at ganito ang nakasulat. Kayo bang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas? Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawid. Ang buhay po ng tao ay inilarawan sa singaw. Isang panahon ay lumilitaw, pagdakay napapawid. Napakili po. Pero kay Kristo, yung araw sa Diyos, minuto lang po sa tao. Bakit? Kaya po ang tawag na singaw Bakit? Sa aklat po ng Juan, nais ko po basahin sa inyo ang bagay na ito. Kaya hindi maintindihan ng mga alagad yung sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa sandaling panahon ng buhay. Di sa na aklat ng Juan, sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita. At muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Ang ilan sa kanyang mga alagad nga ay nagsangusapan. Ano itong sinasabi niya sa atin? Sandali na lamang. At ako'y hindi na ninyo makikita at muling sandali pa at ako'y inyong makikita at sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Yung sandali na lang, hindi niyo na ako makikita. Samantalang kung ang mga apostol nun nasa edad ng 50 anyos,
At umabot pa ng 90 anyos. Mahigit. Lalo-lalo na si Apostol Juan, mahigit 100 ang naging buhay dun eh. Dahil noong anyo 90, siya po dinala pa sa pulo ng Patmos para ipakita ang bayang banal. Ngayon, 100 taon na ang dumaan, ang sa amin ni Cristo, sandali na lang, hindi na niya na makikita kasi mamatay na siya, at pagkamatay niya, nagpakita ng ilang linggo o ilang araw sa mga alagad at siya'y umakyat sa langit. Nung umakyat sa langit ang ating Panginoon, hindi na natin siya nakikita. Pero sa muling sandali pa, muli niyo ako makikita. Bakit po? Nung umakyat si Kristo po sa langit, 33 anyo domino. Ngayon po, 2016. Sa Diyos po, sandali lang yun. Wala pang 2 araw pa eh. Hindi pa lumalagpas ng 2 araw kay Kristo eh. Buhat nang siya umakyat sa langit at bago siya muling bumalik sa lupa. Ano po ang dahilan? Ito po ang dahilan. Ang sabi ni Apostol Pedro, naunawaan na ni Apostol Pedro, 3:8 na aklat ng Ikalawang Pedro, ganito po ang nakasulat. Hanggang 9 o hanggang 10. Dadapot huwag ninyong kailimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako gaya ng pagkapalibang ipinalalagay ng iba. Kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Nang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunod. Ano po ang ating naunawaan, mga kapatid? Napakaikli po ng panahon. Sapagkat dahil po sa ikli ng panahon ay sandali lang ang sabi ng Biblia. Gaano po kaikli yung sandali na yon, mga kapatid? Aliwanag po, ang ikli ng panahon ay 1,000 taon sa tao ay isang araw sa Diyos. Kaya 33 AD, 2016, 2015, wala pang 2 araw. Sapagkat papasok lang ang 2 araw sa Diyos pagdating ng 2033. Hindi po natin sinasabi na sa 2033 magugunaw na ang daigdig. Ang sinasabi po natin, yung sinasabi ng mga propeta, na ang pagkabuhay na muli pagkatapos ng 2 araw. At sinasabi ni Kristo, sa 3 araw o 1,000 taon, sa kanyang pagbabalik, pagdating po niya, 1,000 taon pa o 1 araw pa ang ipaghihintay bago po bumaba ang bagong Jerusalem. Pero sa loob ng 1,000 taon o katumbos ng 1 araw sa Diyos, ay maghahari po tayong kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon o 1 araw sa Diyos. Ano po ang ibig sabihin, mga kapatid? Yung edad mo na 70 anyos o 90 anyos, minuto lang yun. Sa araw, sandali lang yun, mga kapatid. Sapagkat isang kisap mata, isang twink of an eye, darating na po ang araw ng paghukom. Mga kapatid. Kaya, dahil po dito, samantalahin po natin ang mabuting pagkakataon. Ang pagka-iglesia ng Diyos sa buhay natin, yan na lang po ang tanging pag-asa natin. Tanging kayamanan na hindi po natin dapat pabayaan. Sapagkat ang iglesia po ng Diyos sa buhay o bahay ng Diyos, mga kapatid, yan po ang may hatid ng kaligtasan. 27:4 na aklat ng awit, isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin. Yan lang ang isang bagay na hiningi natin.
na huwag mawala sa atin. Alin po yun? Na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng makaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Ang mahirap po sa tao, natawag na sa bahay ng Diyos, minalas pa. Bakit? Nadayapan ng diablo, humiwalay pa, tumaligot pa, nakalimot pa, nanlamig pa. At naman na huli po ay nahiwalay o nawala. Kaya po yung pag-uusisa natin sa kanyang templo, yung mamalas natin ang kagandahan ng Panginoon. Alin po yung kagandahan ng Panginoon? Ang kanyang salita. Mga kapatid, yan lang ang maganda, ang salita ng Diyos. Lahat po ng bagay sa buhay na ito lilipas. Yung ganda ng iyong pangangatawan, yung ganda ng iyong bulsa, yung ganda ng iyong sasakyan, yung ganda ng iyong bahay, 50 years lang yan. Ang building po ay 50 years lang. Mga kapatid, walang empire sa buong daigdig, gaano man siya kaganda, narating niya yung heights of its glory. Dating panahon ng slow down, pag-slide. Yung ganda ng Paris, punta ako sa Paris. Yung mga artista po ito, saan kami ka magkabakasyon? Sa Paris sila. O punta ka sa Paris ngayon, walang gusto pumunta ng Paris. Bukod sa, sabi nung iba natin mga kapatid na nakapunta rin doon, hindi naman daw maganda Paris eh. Marami rin daw ang Paris eh. Yun na lang kayo sa Pilipinas. Punta kayo sa APEC, yung pinagsagawaan ng Rojas Boulevard. Para din Paris. Pero pagkatapos numalis ng mga head of state, ngayon, panis na naman ang parang Paris. Hindi na Paris. Bakit? Ano na naman uli yung mga tambay. Yung mga walang trabaho. Nung dumating po ang APEC leader yun, nagreklamo ron yung mga palaboy. Hindi rin sila sanay matulog sa kama. Kasi dinala ni Erap sa Boys Town. Hindi rin sila sanay kumain na 3 beses maghapon. Nagreklamo. Nandun nga sa loob, pinakakain, nasa higaan. Hindi makalabas. Mas sanay pala sila sa buhay palaboy. Mas masaya sila sa gano'n. Ngayon, balik ulit sa Rojas Boulevard. Lahat po na yan, mawala kahit gaano kaganda ginagawa ng isang bansa. Pagandahin niya ang profile, building, yung tinatawag na kaayusan ng lahat ng bagay sa buhay na ito. Yan po, napapanis yan, nawawala yan. Hihira yan, mga kapatid, natutuyo yan, nawawalan yan ng sigla o rila. Yan po ang buhay ng tao. Pero, yung pagtupad po natin ng tungkulin, yan ang po ang mahalaga sa lahat. Sapagkat, sa mikling panahon ng ating palalahanan sa daigdig, ang mahalaga po ay hindi po tayo mapahamak sapagkat tayo po ay umabot na sa buhay sa loob ng kanyang bahay. Hinihiling natin sa Diyos na ating hahanapin sa buong kaarawan ng ating buhay na tayo po manatili sa bahay ng Diyos. Verse 15 po ng unang Timoteo, ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng sa buhay. At dahil po sa ang buhay po ng tao ay maikli lang, wala na po tayong magagawa pa. Anumang bagay pagkatao po ay nakarating na sa kamatayan. Rebigis na aklat na Ecclesiastes. Basahin po natin. Anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa siyol na iyong pinaparunan. Wala nang kapangyarihan po magagawa ang tao sa siyol o sa libingan na iyong paroroonan. Hindi na po maipagdadasal yan, hindi na mababago pa ang kalagayan ng tao. Dahil po dito mga kapatid, manali po tayo at magtiwala tayo. Tapos na ipagkaloob sa atin ng Diyos ang kapalarang ito sa bansang Pilipinas, sa lahing Pilipino. Makabahagi po tayo sa bahay ng Diyos. Manatili po tayo at ipagpatuloy po natin hanggang sa kaganapan, hanggang sa dulo ng ating buhay ang magsunod sa utos ng Diyos, sapagkat naisipo ang ating panahon
sa pagtupad ng ating tungkulin. Huwag namang mangyari na natapos natin tanggapin ang kanyang kapangyarihan na malasing ka pa, umahiwalay ka pa, umapasama ka pa dahil sa mga external forces o sa internal forces ng iyong kaisipan na maaaring magpagulo ng iyong pag-iisip. Na kailangan po, lagi po natin alalahanin ang ating tungkulin. Ang tungkulin po, higit sa lahat, nangingibabaw sa lahat ng prioridad ng ating pagkatao at ng ating buhay. Nandito po, tulungan nawa tayo ng ating Panginoon.